Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel sa mga oras na ito. Ang ating ibabalita mga kababayan ay tungkol sa pagkapanalo ni President Donald Trump sa eleksyon sa Amerika. So ito po ay meron pong malaking relasyong gagampanan, of course, sa status po ng relationship ng ating bansa sa bansang Amerika dahil nagbago na po ang presidency ng bansang Amerika. Pero bago po yan mga kababayan, dito po sa News 5, one day siguro or 2 days before yung election, ito po yung binigay na mensahe ng dalawang magkalaban sa presidency ng Amerika. So si Vice President Kamala Harris ang naglaban at si Donald Trump. Sinabi po sa News 5, Election Day, nagbigay ng kanilang mensahe ang mga kandidato sa pagkapangulo sa Amerika na sina Kamala Harris at Donald Trump ngayong araw ng eleksyon sa kanilang bansa. Ito po ay 1 day ago or 2 days ago na. Ito po yung sinabi ng dalawa. Sinabi po ni Donald Trump noong pong November 5, sinabi niya, "It is now officially election day. This will be the most important day in American history. Voter enthusiasm is through the roof because people want to make America great again. That means lines are going to be long. I need you to deliver your vote no matter how long it takes. Together, we are going to have a tremendous victory and make America great again." So, later on, si Vice President Kamala Harris naman po, sabi niya, "Election day is here. Today, we vote because we love our country and we believe in the promise of America." Okay, so ang voters po ng Amerika na Filipino Americans ay umabot po ng 4.2 million sa Amerika. So sinabi po dito sa News 5, magkakaalaman na kung sino kina Kamala Harris at Donald Trump ang susunod na presidente ng Amerika sa kasaysayan ng Amerika. Ito na umano ang pinakadikdikang laban kasi po sobrang naging dikit ang laban sa pagitan ni Donald Trump at ni Kamala Harris noong nakaraang eleksyon. Pero ang resulta nga po mga kababayan ay hindi na rin po nakakagulat dahil nito pong November 6, pangalawang balita po ito sa News 5, Donald Trump manunungkulan muli bilang Pangulo ng US. So nanalo po ang ninanais po ng majority sa Amerika na si Donald Trump. So kung i-rewind po natin yung mga pangyayari how many years back, ano po? Si Donald Trump po ay naging presidente na ng Amerika at ito po yung pangalawang pagkakataon niya na maging pangulo ulit ng Amerika pagkatapos po ni Biden. Okay? So, marami pong inaasahan kay Donald Trump dahil napakarami pong problemang kinakaharap ngayon ang American citizens or yung mismong United States of America. So, kaugnay po dito mga kababayan, sa News 5 pa rin, binati ng dating Pangulong Rodrigo Duterte si Donald Trump para sa pagwagi niya bilang susunod na presidente ng United States. Inaasahan ni Duterte na magdudulot ng renewed optimism and strength sa US ang pagbalik ni Trump sa White House. So sabi po dito ni Duterte, "I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during this challenging time." So alam niyo po mga kababayan, I still believe na ang Diyos ay merong mga interventions na ginagawa sa kung sino man po yung magiging leader ng mga bansa na meron sa panahon po natin ngayon. So kung sino man po yung mga na-elect na leaders, according nga po sa isang phrase na tinuro sa amin ng aming professor noon, Vox Populi, Vox Dei. Kung ano po yung boses ng nakararaming mga tao, ayun po ang boses ng Panginoon. So ibig sabihin, kung nanalo po si Donald Trump sa eleksyon na ito, yun po yung boses ng Panginoon at yun po ay talagang itinalaga ng Panginoon na maging leader ng Amerika. And at the same time, according sa mga scriptures, na ang Amerika ay ang promised land. So hindi niya pababayaan na bumagsak ang promised land, which is ang Amerika. Kaya kinakailangan ng Diyos si Trump sa mga panahon na to para, sabi nga dito ni Duterte, na magkaroon ulit ng renewed optimism and strength dahil sa
panunungkulan ni Biden, naging parang matamlay yung mga government departments ng government under sa kanya, kaya nagkaroon ng mga sari-saring challenges sa United States of America. Kaugnay pa rin po dito mga kababayan sa News 5, nagbigay ng pahayag si Democrat Vice President Kamala Harris matapos ang naging resulta ng USE election 2024 at pagkatalo niya sa pagkapangulo laban kay Republican Donald Trump. Kung isi-search po kasi mga kababayan at para sa karagdagang kaalaman na rin, sa Amerika po kasi hindi po maraming party list ang magsasagupaan o maglalaban-laban para sa posisyon. Hindi po gaya dito sa Pilipinas na napakaraming party list ang lalaban para sa pagkapangulo sa isang eleksyon. Pero sa USA po, dalawa lang talaga, Democrat or Republican. So halimbawa sa Democrat mga kababayan, maraming mga aspiring na leaders doon, aspiring presidents. Boboto po ang Democrat ng kanilang president doon sa kanilang party list. Ganon din po ang Republican. So ang nanalo po sa Democrat ay si Kamala Harris at ang nanalo naman po si Republican ay si Donald Trump. Kaya kung sino man po yung mga nahalal na pagkapangulo sa Democrat and Republican, sila po yung magkakaroon ng labanan sa election sa national election sa USA. So Democrat versus Republican. So this time, ang nanalo po ay si Donald Trump, which represents the Republican. Kasabi po niya dito, sa kabila ng kanyang pagkatalo, "My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say the light of America's promise will always burn bright as long as we never give up and as long as we keep fighting." Of course, kahit sino naman po mga kababayan ay sasama ang loob kapag natalo po kayo sa isa o natalo sa isang eleksyon. Gaya po ng nangyari kay Kamala Harris na nagre-represent ng mga Democrats. So, exciting po yung mga susunod na pangyayari sa Amerika ngayon dahil nasa baba na naman po or under Donald Trump's presidency na naman po ang Amerika. So, para po sa akin, may relate natin siya or may ihahalin tulad natin yung kanyang leadership. Parang kamay na bakal ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, kay Donald Trump. Actually, sila po ay magkaibigan. Kaya nga po, sa news na ito, binigay po ni President Roa Rodrigo Duterte ang kanyang suporta kay Donald Trump. So once again, maraming salamat mga kababayan. Yan lamang po yung ating balita sa mga oras na ito na nakalap at magbabalik po tayo. So once again, maraming salamat po. Kung nagustuhan po ninyo ang ating content sa ngayon, paki-like naman po at mag-subscribe na rin po kayo para sa mga susunod nating updates sa channel na ito. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.